Panginoon through our pastor. Pastor June, please. Manipis ang suot ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. At tayo po ay may pagkakataon upang ang Diyos ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nakaka-bless yung mga testimony nyo. Tunay na ito'y nangyayari sa buhay nyo. Tunay na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay maaasahan. Ang Diyos ay pwede nating hintayin ang kanyang mga kasagutan. Napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay. Habang kayo nagte-testimony, ako'y nabibless dahil, mga kapatid, sa totoo lang, bilang pastor nyo, ipinagpipray ko ang inyong mga kalagayan. Ang hangad ng aking puso ay pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo, ang inyong sambahayan, ang ating mga anak, ay hindi lang makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang kinabukasan. Si Nanay Erlinda ay, ito ay hindi pa ito ang mensahe. Nanay, hindi ko tinataas kayo, no? Nakakalungkot, hindi lahat ng may edad ay ganyan. May kapatid ako may edad talagang paurong. Mananampalataya na yun. Iba ang takbo ng utak. Pero itong ganitong kapatid na kung saan ay parang elder sister natin, na ang kanyang focus ay ang Panginoon, gigising ng maaga, aawit na, ayaw niya nagkukulang siya, yun ang may takot sa Diyos. Lahat po tayo'y magsusulit sa Diyos. Hindi ko nagagawa na yung ginagawa nyo. Isa pa, nagigilty ako, hindi ako makaawit. At talagang naubos na sa preaching. Siguro kung hindi pa ako nagpipreach, ay lulubog na ako dito sa guilty. Mabuti na lang at may boses pa para makapangaral pa, mapagtiyagaan pa ng Diyos. Sa mga ilustrasyon na lang ako nakakawit. Kanina habang mawit si Nanay, nakasamba ako sa Diyos. Yung mensahe, tunay yun Yung hindi nakakaintindi, corny yun. Pero kung sasamba kayo sa Diyos, nakaka-bless yung ganun. Nay, kayo ngayon maghanda ng awit sa umaga ng linggo. Oho. Malaking tulong po yan. Sa kagaya naming kabataan, sa mga nagtatawang unbeliever, sa kagaya namin na nauna kayo na makakilala sa Panginoon, kahit ako, bilang pastor nyo, kailangan ko rin ng encouragement. Nakaka-encourage po yung ganon. Yung pag-awit nyo, ang hirap ng kalagayan nyo, no? Ang Diyos talagang inaawitan Yun po yung awit ng pagsamba. Yun. Kaya nakaka-bless. Kaya naman sa ating mensahe ngayong gabi, samahan niyo po ako, is-third place. Buksan natin ating Biblia in Matthew 27, 45 to 54. Hindi na ako kailangan maghintay pa ng Kwaresma para ipangaral ko ito. Nilalayo ng aking puso na ituloy-tuloy ang revival every Sunday. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang revival ay hindi permanent. Ang revival ay in a split second, kagyat itong maglalaho. Hindi kagaya ng salvation, it is permanent. So ating muling balikan ng tanaw ang ginawang pagliligtas sa atin ng ating Panginoon upang hindi natin itong makalimutan. Verse 45 to 54. Sabi ng verse 45, Now from the 6th hour, there was darkness over all the land unto the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth Elias.
And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave him to drink. The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him. Verse 50, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after His resurrection. Itong event na ito, yung after ng resurrection, yung pagkabiyak ng mga libingan, after ng resurrection. And went into the holy city, and appeared unto many. Now, when the centurion and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly, this was the Son of God. May the Lord bless the reading of His holy word. Let us pray. Dakilang Diyos, narito po ang banal mong salita na ibinigay mo po sa akin, Panginoon, noong Friday. Dalangin ko nga po, Panginoon, sa pamamagitan nito ay maalaala namin upang maipamuhay, maalaala namin ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang inyong sakripisyo mula sa pangangaral hanggang sa pagpapahirap sa inyo sa krus, upang ang iyong mga anak, Panginoon, na nakakaranas ng mga sakit sa buhay, kanila, Panginoong, ma-appreciate ang inyong biyaya sa amin. Kanila at aming ma-appreciate, Panginoon, na napakagaan pa pala nitong aming dalahin kumpara sa inyong dinanas. Marahil ay mas maraming namatay na tinadtad ang katawan at tinadtad ng pinong-pino, pinagtataga hanggang sa mamatay. Datapat walang kabuluhan ang kamatayang yon, sapagkat hindi naman sila ang aming tagapagligtas. Pero yung ikaw, nakataas-taas ng Diyos na manlilikha, Panginoon, ay itortured ng kalamig karne norte ang katawan, at ikay namatay dahil sa amin. Panginoon, hindi namin ito dapat makakalimutan. Patawarin mo po kami, Panginoon, tulungan mo ang iyong kabalingkod na may pangaral ko po ang maselang mensaheng ito. Maselan sa aspetong ito po'y napaka-sensitive sapagkat hindi pwedeng magkamali ang mga ngaral sapagkat ito patungkol sa inyong ibanghelyo. Kaya naman dinadalangin ko nga po sa inyo ang iyong mga anak ay maging sensitive, magkaroon ng spiritual sensitivity, na wag baliwalain ang mensaheng ito sa aming buhay, sapagkat ito, Panginoon, ay matagal mo nang na-illuminate sa amin, and once again, i-illuminate mo po ito, ipapaunawa mo po ito, upang kami, Panginoon, ay huwag makalimot sa iyong kadakilaan ng ginawa mo po sa amin. Dalangin ko nga pong patuloy na basbasan ng iyong mga anak, ano man ang aming dalahin, ang amin mo nang tingnan ay ang amin pong pagharap sa inyo, amin mo nang kalimutan ang aming sarili, hindi lang ho yung mga kahilingan namin, ang amin pong dinala dito, ang aming sinasambay ikaw na nagpo-provide, ang aming sinasambay ang iyong presensya, Panginoon, at hindi ang aming mga pangangailangan. Kaya salamat po sa privilege na kami muling makakasamba sa inyo sa pakikinig ng iyong banal na salita. Pakipagtiyagaan niyo po ang iyong kabalingkod, Panginoon, sa gabi ito. Pakipagaling mo rin po kami sa aming mga karamdaman, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. And Amen. Thank you. Please be seated. Tulad ng inyong mga patotoo, tulad ng mensahe kanina, hindi na ako dadaing, bahala na ang Panginoon. Gustong-gusto ng dyablo yun eh. And I believe na ipapahintulot ng Diyos na matapos po ang mensahe. Walang pasok bukas. Gusto kong itanong ito sa mga estudyante. Joy, wala bang pasok bukas? Bakit kaya? Kasi National Heroes Day. Kung kakausapin natin ang mga gerilya, at ang makikipag-usap ay walang karanasan sa gera, o wala man lang nababalitaan o hindi pamilya sa gera, pagtatawanan ng isang gerilya, lalo pat ang isang gerilya ang kausap ay bingi na sa lakas ng putok. At sa tuwing itatanungin natin ang mga matatanda,
Lagi nilang sasabihin, yung putok daw ng baril ng una ay pakbong. Puputok ka, pang. Tapos bala uli, pang. Yung disalpak nung unang panahon. Ang nagkukwento niya na yung nanay ko, napakarami ng buhay ang nasayang dahil sa pagsakop sa atin ng mga Hapon. Kahit pangaraw ng panahon ng Kastila, mga Indio ang tingin sa mga Pilipino, baliwala, maliit lang ang tingin, discriminated, alipin. Kaya tayo po mga kapatid ay hindi na umangat-angat sa buhay. Bagaman ang panahon ni Marcos ay nagkaroon tayo ng bagong republika at sariling republika, even in the time of Manuel Luis Quezon, nagkaroon ng peacetime. Ang Commonwealth noon, ang ibig sabihin, 1:1, $1 is equivalent to 1 peso. Yan ang Commonwealth. Ngayon, ginawa ng kalsada, Commonwealth Avenue. Sinasabi ko to sa akin pagbabasa ng history, pakikinig sa mga matatanda. Nung una, nakukornehan ako, pero nung ako'y nagkakaedad na at nangangaral na, hindi ako nakukornehan, lalo ako sumasaludo sa kanila. Alam niyo ba si Tate Ernesto, bagaman hindi siya guerrilla, sinasaluduhan ko siya, yun na lamang encouragement kay Tate Ernesto, na yun lang ang natatandaan niya yung magsalute sa kanya. Biro mo, sasaludo sa kanya, pastor niya. Saludo ako dahil hindi ko naranasan ang naranasan niya. Pero yung magtanggol sa bayan, ipagtanggol ang mga ninuno natin, isang malaking kabayanihan at dapat lang namang i-appreciate ang kabayanihang yaon. Hindi niyo ba napapansin ang ating mga ninuno kung buhay pa sila, laging yun ang kwento nila dahil yun ang kanilang karanasan, hindi nila ito nakakalimutan. Kaya naman tayo mga Pilipino, hindi natin dapat kalimutan, pero hindi para sambahin. Nakita nyo, dahil sa pag-alaala sa kanila, bukas may enjoy nyo, walang pasok. Ito ba advisable sa inyo, Asdar Kit? Pabor? Talaga? Pero meron kayong gawa bukas. Wala talaga. Kala ko conflict sa schedule. In other words, nai-enjoy natin yung National Heroes Day, bayani sila, kaya naman sila ay binibigyan ng ganitong pagkilala. Pero magkaganon pa man na maipagtanggol tayo ng ating mga ninuno at nangamatay ang ating mga ninuno, at biglang may nangyari sa atin, bawat isa sa atin ay nangamatay din, hindi man sa digmaan, kundi sa natural death, hindi naman tayo kayang iligtas ng kabayanihan ng ating mga ninuno. Physical salvation. Na-preserve ang ating mga ninuno. Actually, ako po ay may tiyuhin na missing in action. Si Tio Henyo. Ang Uncle Eugenio. Domingo, Dominador yung panganay, Eugenio. Hindi naman kilala. Mga tao sa una yan. Yung pong aking uncle na yun ni Army, lahi kami ng mga sundalo, hindi lang ako talaga nagtuloy. Hilig namin yan. Hilig ko yan. Ang aking uncle ay missing in action. Ang akin namang panganay na uncle ay dating hepe ng pulis sa Lemery. Ito namang uncle na kapatid niyang bunso is colonel, police colonel. Ako naman, na kanyang pamangkin ay electrician. Hindi ako nakatapos ng engineering, naging electrician. Pero sila yung na-witnessan ko. Maliban na lang sa uncle kong panganay, patay na siya nung hindi pa ako believer. Kung ito ay ating naalaala, in fact, bukas po ay araw ng mga bayani, kaya walang pasok, how much more ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kung alam niyo lang mga kapatid, sabi nga, while we are grateful and thankful for the lives we memorialize this time of the year of our National Heroes Day, we must remember that our very presence in this church today speaks of something far more eternal in nature. Ang atin pong pagtitipon-tipon dito ay nagpapakilala lamang na mayroong isang higit pa sa bayani na namatay para sa atin. Ang Panginoong Hesukristo. Ang layunin ng ating devotion ito ngayong gabi is in order us to avoid to forget. Sabi nga, may we never forget. That is the title of our devotion. May we never forget. I want to examine that sacrifice again tonight, the sacrifice of our Lord Jesus Christ in order us to be saved.
Let's look back on that day when Jesus died on that cross. And let us remember His sacrifice as we consider 3 aspects of His sacrifice that I pray we will never forget. And I want to preach on that thought. May we never forget. Una, may we never forget the cruelty. Cruelty. Cruelty of what? Number 1, the cruel crown. The cruel crown. In Matthew 27 to 31, makikita po natin doon na ang mga sundalong Romano ay nagkama-kama ng tinik, aromang tinik. At ito po ay isang insulto sa Panginoong Jesucristo na sabi niya, ikaw ang hari ng mga Hudyo, sapagkat sila, Brother Ray, hindi kumikilala sa Panginoon bilang hari ng mga Hudyo. Ang kanilang kinikilalang hari ay si Caesar. Nagalit sila ng lubos sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay naghihimala, nagpapagaling, and yet hindi siya naghahari sa Israel. Ang gusto ng mga Hudyo ay bawiin ang kanilang kalayaan mula sa Roman Empire, pero hindi ito ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Spiritual kingdom, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi ito naintindihan nila. Why? Likas sa tao ang gusto nila silang masunod. Likas sa tao, mga kapatid, na kapag tayo nanalangin, ang gusto nating sundin ng Diyos ay tayo, hindi ang kabanalan ng Diyos. Kaya ito, ultimo mga Hudyo, na kanyang bayan, na kanyang pinili before the foundation of the world, ay hindi siya pinili. Ang sabi nga ng John 1 verse 11, siya'y naparito sa sariling kanya, datapat siya hindi tinanggap ng sariling kanya. Buti na lang, meron verse 12, nagkaroon ng pag-asa even ang Gentile people. Datapat ang lahat na sa kanya nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Nagkama-kama sila ng tinik. At doon, bago ipako sa krus ang ating Panginoon sa Kristo, habang siya pinapahirapan, sinasampal, sinusuntok, dinudurahan sa mukha, tinatadyakan, at pinipiringan, binablindfold. Hulaan mo, Kristo, kung sino sumuntok sa'yo. Hulaan mo kung sinong sumampal sa'yo. At pagkatapos noon, hinubad ang kanyang damit, hinubaran siya, sinuutan siya ng damit na balabal ng isang hari. Tapos inalis uli, nilagay uli ang kanyang damit, tinaktakan siya ng koronang tinik. The cruel crown. The symbol of a rejected sovereign. Tingnan niyo po ang John 19 verse 15. Napagganyan ako kanina nang muli kumabasa ito. John chapter 19 verse 15, ito sabi ng Biblia, but they cried out, away with him, away with him. Inulit pa, crucify him. Pilate saith unto them, shall I crucify your king? The chief priest answered, chief priest na punong saserdote ang sumagot. The chief priest answered, we have no king but Caesar. Wow. Sama ng ugali, no? Kasi hindi mananampalataya. Pero mas masakit sa Panginoon, mga kapatid, yung kanyang anak, kanyang mga anak, nakakilala na sa kanya, and yet, hindi siya kinikilalang king. Kung ito high priest, nabubulagan lang. Sapagkat nung si Moises ay bumaba sa bundok ng Sinai, may talokbong ang mukha niya upang huwag masilaw ang mga Hudyo. Kaya naman, spiritually speaking, yung talokbong na yon ang siyang naging dahilan, kaya until now ay mystery pa rin sa kanila ang life ng Messiah. Hindi nila nakilala ang Panginoon sa Kristo. Kaya naman ipinapako nila sa krus. Mystery, may talokbong pa rin. At until now, ay natatalokbongan pa rin ang pag-iisip at ang pangunawa ng mga Hudyo. Until now, hindi nila kinikilala si Jesus Christ. Mangilan-ilan lang. Hindi pa yun talagang kindred. Hindi pa yun talagang remnant ang nalilitas. Individual pa lang. Masakit sa Panginoon na tinanggap na natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas. Pagdating bukas ng Lunes hanggang Sabado, hindi si Kristo ang ating hari, pero siya ang ating bukang bibig na hari. Ang gusto ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa gawa. Amen? The symbol of a rejected sovereign.
And the King of eternity came to the world He made, and He was rejected by the people, by the very people He made in His image. They refused to have Him reign over Him. Ayaw ng mga Hudyo na ang Panginoon ay maghari sa kanila. Tayo naman, sa kalagayan natin mga kapatid, pinag-aaralan ko, pinagmamasdan ko, even in my personal life. Bukang bibig natin, O Panginoon, tinatanggap ka namin Panginoon na tagapagligtas. Kaya nga pag sinabi mong Panginoon, hari yan. Hari. Itong mga mangmang na mga manalista, yung Jesus is Lord na nasa Bible, kinukumpara nila, sa mundo nga mayroong alipin at may Panginoon eh. Parang si Jesus Christ ay kinumpara lang sa Panginoong pantao. Bumili ng alipin. Paano naging Panginoon ng Panginoong Jesucristo? Hindi naman niya binili itong mga alagad. Kusang sumampalataya. Yung mga alipin sa sanlibutan, nung unang panahon ng mga Hudyo, kaya magiging alipin mo yan, binili mo ng salapi. Right? Parang ganito, Sister Kate. Hindi mo alipin ang mga empleyado nyo, Brother Brando. Pero sila swelduhan nyo. Magtatrabaho yan sa inyo kasi may kabayaran. At kung tawagin kayong boss, sir, ma'am, ang katumbas niya nung unang panahon, Panginoon. Pero subukan mo huwag swelduhan, aalis siya. Tama? Pero ito mga alagad ay hindi swelduhan. And yet, ang tawag sa kanya ay Lord. Si Tomas na lang Panginoon ko, Diyos ko. Kailangan pa bang magpakita ang Panginoon ng himala? Kailangan pa bang maipakita ng Diyos sa kanyang butas sa tagiliran at ang kanyang palad? Saka mo lang tatawagin at ituturing na Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang mga sumasampalataya sa Kanya kahit hindi siya nakikita. But sa aba ng mga tao na sumasampalataya lamang, yung mga to see is to believe, sa aba nila. Kaya yung ating kinamulatang reliyon, mga kapatid, hindi tayo dadalhin yan sa kaligtasan sapagkat ang ating sinasamba yung mga binubuo ng tao, inukit ng tao, at hindi yung mismong lumikha sa tao. Sambahin natin ang Panginoon na ipinako sa krus, hindi ang krus na pinagpakuan. Hindi po. Na-misinterpret ang iba. Ang iba po ay nagpapagawa ng kwintas nung tayo po'y Katoliko pa. May kwintas tayong may krus. Ang sabi ng Proverbs, ikintal mo sa iyong puso, ikwintas mo sa iyong leeg. In other words, be ye doer of the words and not hearers only. Ikintal mo sa iyong puso ang mga narinig mo salita. Hindi kailangan may krus ka dyan. Ikaw naman ay mukhang pagano. Right? Nakakwintas nga ang krus. Kung sino naman sa inyo may krus, walang personalan ito. Pero nice kung sabihin sa inyo, hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. Hindi po ganyan. They refused to have him reign over them. The cruel crown. May we never forget the cruelty of the cruel crown. Pangalawa, the cruel crowd. The cruel crowd. The symbol of a rejected servant. In John chapter 1 verse 11, yung binanggit ko kanina, siya'y naparito sa sariling kanya, dapat hindi siya tinanggap ng sariling kanya. The cruel crowd, sabi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. Siya'y sumisigaw, mukhang tinatawag niya si Elias. Tingnan niya natin kung mababa si Elias. At yung hika ng mga dayukdok ng mga kampo ni Satanas na sumapi sa tao'y gayon na lamang. Kayo ba'y nakaranas ng mainsulto? Kayo ba'y nakaranas ng mabuli? Nakaranas na ba kayong pagtawanan? Nakatalikod kayo, nagtatawa na pagharap mo. Pigil na pigil ang tawa. Pinagtatawanan ka, hindi nila nakikita ang kanila mga pagbumukha, ay mas katawa-tawa. Dala nakakatawa dito yung kanilang ungodly character. Masakit nang ikay binubuli. Masakit nang ikay pinagtatawanan. Ako bilang lumaking mahirap, lagi akong pinagtatawanan sa school kasi ang aking damit ay luma. Ang sapatos ko ay malinis nga pero luma. Doon lamang ako nakakalamang sa sapatos. Kahit hindi imported, malinis naman. Ang damit ko kahit luma, maputi naman, mahusay maglaba ang nanay ko.
At sa sobrang puti, kita na yung katawan ko, nipis na sa kalalaba. Yun lang ang damit ko. Parang pumapasok ako, para ako nakahubad eh. Ang nipis. See-through. At maglalakad ka dyan. Meron naghahagigikan. Bili ka naman ng bago. Tinitiis ko yun, mga kapatid. Dahil mahirap lang kami. Di how much more ang ginawa sa Panginoong Kristo? Yung kanyang mga pinakain, yung kanyang mga pinagaling, yung kanyang mga pinalakad, yung nakakitang bulag, yung nakapagsalitang pipi. Nandoon pinagaling niya, and yet, walang magawa. Yung mga taong kamag-anak ng mga pinagaling ay isa sa mga umuusig, the cruel crowd, the blasphemers. And yet, ang sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. What a Savior! Hindi ko kaya yun. Yung ang ate ko nga ay bastusin sa Pasay eh. Nakipag-away ako eh. Sipulan lang eh, nakikipag-away ako eh. Di how much more yung ako ay personalin? Kaya ako hindi rin basta kilala ko sa sarili ko, mahina ako sa ganyan nung araw. Pero ngayon, tulad ng patotoo ko sa inyo, yung naranasan ko sa Batangas nung nakaburol yung aking apo, talagang ando doon pa rin yung old nature para akong binuhusan ng malamig na tubig na punong-puno ng kahihiyan at ang pag-udyok ng dyablo. Ayan, nalamangan ang angkan nyo. Anong gagawin mo? May pamangkin ka at may kapatid ka dyan na pwede kang ipagtanggol. Ang sabi ng demonyo. Eh habang ako'y nakikipag-usap ng re-review ang isip ko, demonyo ka, hindi kita Diyos. Lumayas ka. May pinagagawa ang Diyos sa akin. Hindi mo kaya ang pagpapakumbaba ng Panginoon sa Kristo. At yun ay naging matagumpay. The cruel crowd. Their cruelty, their mockery, their blasphemies. Mababasa niyo yan sa Biblia, mga kapatid. Doon ako natatouch nung ang Panginoon ay duraan sa mukha. Sa pelikula ko napapanood yun, yung duduraan mo ang mukha. Wow! How much more? Imagine ninyo, mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo yung kabanal-banalan. Si John the Baptist, anong sabi ni John the Baptist? Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng sintas ng kanyang panyapak. Si Mary, na nagbasag ng kanyang alabaster box na 300 dinars ang halaga, binasag lang niya. Bakit binasag? Yun po'y parang fire extinguisher na pag binuksan mo, dire-diretso na. Makabago na ngayon yung fire extinguisher eh. Na ano pa yata, no? Kahit hindi pa ubos, pwede sarhan, Brando. Ganun, hindi pa ako nakakapagbukas yan eh. Pero yun po yung alabaster box, pag binasag mo yung lalagyan, tapong lahat yun. Bakit sa paa? Double meaning. Double meaning. Although may binanggit na langis sa ulo ng Panginoon, ano? Lalagyan ng langis. Kumbaga, yun ay bunga ng kanilang pananampalataya dahil naniniwala silang ang Panginoon ay mamamatay dahil sa ating kasalanan. Malilibing at muling mabubuhay. Yung po'y pabango sa bangkay. Hindi siya balsamo, pabango. Para habang pinaglalamayan ng 40 araw, mabango pa rin. Di ba? Kaugalian natin, magdadala ng bulaklak. Yun talaga, pabango. Datapat, yun po ang dahilan no, kaya nagbigay ng pabango si Mary. Pangalawang dahilan, literally, sa kanyang pagsamba, ibinuhos niya ang mamahaling pabango sa paa ng Panginoon. Bakit sa paa? Sapagkat sa disyerto po, mga kapatid, sa pag-i-evangelize ng Panginoon, pag-i-evangelism nila, ay naaalikabukan po ang paa dahil disyerto po yun. Kaya ang kaugalian po sa Israel, sa mga ganyang porch, mayroong banga ng tubig. At yung mga bisita nila ng mga VIP, pupunta doon at maghuhugas ng paa at may tuwalya at pagpasok dyan, nakapaa at naka-cross legs o kung ano man ang kanilang posisyon. Diyan sa harapan na yan, maghuhugas ng paa. Pero ay pinanghugas ni Mary sa paa ng Panginoong maalikabok. Hindi putik ha, maalikabok ay pabango. Hindi siya karapat-dapat na maglagay ng tubig lamang. Yung best niya ibinigay sa Panginoon, ito po ay akto ng pagsamba. At sa kabila ng lahat ng yan, na siya sinasamba ng mga alagad, yung mga Hudyo na hindi siya kinikilala,
dinuraan sa mukha ang Panginoon. Sinampal, sinuntok, hinampasan tambo, tinadyakan, pinagtatawanan. Hulaan mo, Kristo, kung sinong sa'yo sumuntok. We may never forget the cruel crowd. And also, the cruel cross. May awit nga in page 10, the old rugged cross. Hindi ko na lang maawit. Hindi ko na lang maawit, pero gusto kong awitin dahil sa mensahe para maintindihan natin, mga kapatid, na hindi ito krus na makintab, hindi ito krus na ginto, ito po ay kahoy na magaspang na hindi na kinatam. Ang sabi ng awit, on a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. Kaya sabi dito, so I'll cherish the old rugged cross. Awit ng may pananampalataya. Till my trophies at last I lay down, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The cruel cross. Ito pong cross na to, mga kapatid, ay magaspang na yung ipapako sa cross kung papaanong nung panahon ng Hapon, yung paglilibingan sa iyo, ikaw ang maghuhukay. Ang Panginoon, ipapako sa krus, siya pa ang nagbuhat. What a blasphemy! What a cruelty! Siya nagbuhat ng kahoy na magaspang. At gaano kahirap, mga kapatid, magbuhat yung balikat mo na punong-puno ng tama ng latigo. At binuhat niya yon sa paakyat sa bundok ng Golgota, paahon, Brother Brando, yun nga lang pagbabike niya ni Brother Ray, may gulong na yun, may cambio pa, nahihirapan kayo, how much more yung lakad? Ang tuhod mo'y pagod, gutom, pagal, pawis, mainit ang araw, alas 9 hanggang alas 3 ng kainitan ng summer, ng March, April month, Abib. At bubuhatin mo yung tiniis ito ng ating Panginoon. At pagdating doon sa burol, ay pinahiga siya, at yung kanyang binuhat na yun, ay talaga nakasakbat na, at itinali ang kanyang kamay, at siya ipinako dito, ipinako sa kabilang dulo, at ipinako ang kabila, banat na banat, at ipinako ang kanyang mga paa. At pagkatapos, may lubid dyan, unti-unting itinataas doon sa kahoy na nakaudlok, itinataas, idinugtong na, pinag-cross na, para makaganyan. Tapos, meron pong mahabang ano bang tawag na yun, nakaganyan? Doon itatali ang lubid, habang unti-unting ang cross ay gumagapang, nakasakay ang Panginoon Kristo, hanggang sa may butas doon, at paghatak mo, kakalug-alug pa. Yung katawan ng ating Panginoon na duguan. At yung cross na yan, ay bitayan, hindi ito sinasamba. Ang patunay na ikikristyano ay hindi pagdidisplay ng krus sa katawan mo o sa simbahan mo, kundi ang pagdidisplay ng godly character at ng kristyanong patotoo. Isang kaipokritohang maglalagay tayo ng krus dyan at hindi naman makita sa atin ang buhay ni Kristo. Mas magandang hindi halata simbahan. Pero paglabas naman ng mga mananampalataya, kitang-kita naman talaga ang Panginoong Kristo sa buhay natin. Yun ang inahangad ko, mga kapatid. The cruel cross, the symbol of a rejected Savior, the substitute of the lost mankind. Siya yung ating kahalili, the substitute.
Na sa halip na ako, sa halip na ikaw, sa halip na tayo, ang mapako sa krus, tayo naman talaga ang deserving doon, tayo naman talaga ang karapat-dapat na mamatay sa krus dahil tayo makasalanan. Ang Panginoon sa Kristo na walang kasalanan ay naging kasalanan sa paningin ng Ama dahil sa ating mga kasalanan. The substitute of the lost mankind. Kung babasahin niyo ang Galatians 3:13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, gaya ng nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Galatians 3:13. Romans 5:8, but God commended His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Not only for me, sabi ni Paul, but to all of us. Christ died for us, to all mankind. And the salvation of all who believe. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. And the vicarious sufferings of Christ. Kung babasahin nyo, Isaiah 53:4-6, walang kagandahang makita tayo sa anak ng tao. Wala kang masisilayang ganda, wala kang masisilayang hitsurang tao, kundi isang bagay na punong-puno ng dugo. Corn beef, tinadtad ang mukha at hindi makita ang kahitsurahan. Nung ako'y nagka-chicken fox, nung ako'y nagkabulutong tubig, nag-expand ng ganyan ang mukha ko. Umumbok ng ganyan at hindi ko makilala ang mukha ko. Para akong hayop na asong dusdusin at ang baho ng bulutong tubig, ang baho. At na-discourage ako. Hindi ko bakit ito nangyari sa akin. Ano ako noon? Mag-24 years old. At 22 years old. Gustong-gusto natin pumorma dahil binata. And yet, nagkaroon ka ng ganun. Ang hitsura. Walang makakagusto sa'yo. At kung may girlfriend ka, baka kung mababaw-babaw ang inyong relasyon na magbe-break kayo. Kasi lagi ako nagsasaklob ng kumot. So, umexpand ang mukha ko. Nakita ko sa salamin, hindi ko matagalan. Ako ba ito? Patay na ba ako? Mga kapatid, ang Panginoon higit dyan. Siya po'y tinadtad ng latig kung may bolang tinik. At bawat hagupit ng latig ay kumakabit sa laman. At ito'y hinahatak. At yung laman at dugo'y pumupulandit. Mga kapatid, huwag nating kalimutan ang bagay na ito. Kapag hindi ka lang nasagot sa panalangin mo, agad ay magtatampo ka sa Diyos, magmumurmur ka, ayoko na! Ayoko nang maging mananampalataya! Ayoko nang sumamba! Ayoko nang umaten! Don't do that, kapatid. Napakapalad natin kasi whatever happens sa ating buhay, sa langit na tayo pupunta. Buhat ng Panginoon siya ang gumawa ng langit at lupa'y nakarasang mala-impyernong buhay dito para lamang matubos tayo, mga kapatid. At ang pinagkakaganyan natin, minsan kaya tayo nagkikipit tayo rin ng may kasalanan. Kailan may walang nilayon ang Panginoong ikasasama natin. The vicarious sufferings of Christ. May we never forget the cruelty. Pangalawa, may we never forget the cries. Ang hiyaw. Ang hiyaw. Una, a forgiving cry. Jesus ends in Luke 20:34 His ministry as He began it in prayer. What He could have done. Sabi ng Panginoon, habang siya ipinapako, pabulong-bulong at pausal-usal hanggang sa isinigaw niya ang mga katagang, Ama! Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pakita niyo dito, ang Panginoon sa Kristo talagang Panginoon. Buo ang tiwala niya sa kanyang ginagawa, nananampalataya sa kanyang sarili, nananampalataya sa God the Father, naniniwala siyang totoo ang kanyang ginagawa, inihingi niya ng tawad sa God the Father, dahil ang God the Father nagngingit-ngit sa galit, dahil ang kanyang bugtong na anak ay nasaktan. Although ito'y nasa plano na nila, pero inihingi ng Panginoon ng tawad ang kasalanan ng mga tao. Father, forgive them, for they know not what they do. Dahil kung alam nila kung sino yung kanilang nilalapastangan, hindi nila ito gagawin. Sapagkat likas sa tao ang masambahin. Nga lang, tulungan ka lang ng ibang tao eh. Wala nang katapusang utang na loob. Ha?
Hindi ka makarecover sa utang na loob. Ako, ganun ako eh. Matulungan lang ako ni Pastor Edwin Tan sa pagbibigay ng lisensya niya pagkakasal ko sa inyo. Walang katapos ang utang na loob. Florsheim, Aldo na sapatos, Barong. You see? Kasi walang pastor na tumulong sa akin. Hindi pa po tayo qualified kumuha ng hindi ako para magpa-rehistro nitong simbahan ito at wala naman itong eskwelahan. Saka hindi ko gusto na ito i-registered sa SEC. Dahil ito po ay church. Hiwalay ang church sa state. Pero kung tayo mayroong negosyo, i-register dyan. Wala naman tayong income na kumikita tayo. Puro tayo, tithes and offerings, pantulong sa tao. Ba't mo i-register? Now, may we never forget the cries of forgiving cry. Father, forgive them, for they know not what they do. Huwag natin itong kakalimutan, mga kapatid. And a favoring cry. Even as He was dying, Jesus demonstrated the reason why He came into this world. He extended grace to one who was totally undeserving. Yun pong magnanakaw na nasa kanan niya. Ang sabi na nasa kaliwa, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo yung sarili, pati ako, pati kami. Pero ang sabi nung nasa kanan, huwag kang magsalita ng ganyan sa taong ito, sapagkat tayong karapat-dapat sa ganitong kaparusahan. Samantalang ang taong ito ay walang kasalanan. At bumaling siya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Na-realize niya, may dalawang uri ng makasalanan. Isang makasalanang hindi nagsisi ng kasalanan, isang makasalanang nagsisi ng kasalanan. At sa ilustrasyon sa krus, yung dalawang yun, ang kabuuan ng dalawang tao. Yung isa ay nagsisi, ang isa ay hindi. At sa pagsisisi ng isa, hindi ka pwedeng magsisi nang hindi mo kikilalanin ang iyong Diyos. Pareho silang hubot-hubad, pareho silang nasa bingit ng kamatayan, alam niyang mamamatay itong taong ito, and yet, tinawag niyang Panginoon. At alam niyang may kaharian. At hindi niya sinabing, iligtas mo ako, alalahanin mo na lang ako. A favoring cry, today, thou shalt be with me in paradise. Wow. Nakapagligtas pa, Brother Ray. Ako nga, magkapiksa ako eh. Magdamag akong gala ng gala sa kwarto. Magdamag, hindi ako makatulog. Ang hapdi, ang sakit, ang init. Lubog talaga rito. Hindi balik kung dito lang. Dito, ang dami. Dami kong piksa. Sa ulo ilan. Hindi ako makatulog. Tortured ako talaga. Naalala ko ang Panginoon sa Kristo. Naalala ko si Job. Sabi ko, maliit pa to. At kahit i-encourage ko sa sarili ko, konti lang ito. Pero ang sakit talaga, ang hapdi. Ang encouragement na lang sa akin, mahimbing ang tulog ng pamilya ko. Sabi ko, Lord, salamat po dahil sa akin nyo ito inilagay at hindi sa kanila. Yun lang ang encouragement sa akin. Naunawaan ko ang Panginoon. Sa kabila na kanyang hilahil sa cross, mamamatay na siya, ibibigay na niya ang kanyang hininga, ibibigay na niya ang kanyang espiritu sa God the Father, and yet, siya nakapagligtas pa. Today, not tomorrow, because salvation is today, not tomorrow. Thou shalt be with me in paradise. Ang pinakamaganda ron, hindi lang, thou shalt be with me. Wow! Ang Panginoon ay kasama natin sa kabilang buhay. Ang buhay na ito, bagaman ito ipinahintulot ng Diyos, na mabuhay tayo dito ng ilang panahon, ipinahintulot niya upang ma-appreciate natin ang ganda ng langit. At purihin ang Diyos. Dahil hindi naman lahat ng nandito sa lupa ay makakarating sa langit. Only the born-again people. Only those who regenerated by the grace of God. Praise the Lord for that. At dapat natin ito ipagpasalamat sa ating Panginoon. May we never forget the cries of forgiving cry, a favoring cry, a family cry. Nandoon si Mary, at for 33 years, naging nanay niya si Mary, at naging anak niya ang Panginoon sa Kristo. And now, the end is near. Mother, behold thy son. Nandun si John, the beloved. Son, behold thy mother. Mula noon, naputol na ang kanilang relasyon bilang mag-ina at isinali niya ang kanyang responsibilidad kay Juan. A family cry.
Amen? Makikita niyo ang pagiging selfless ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. In fact, nung siya pumunta dito sa sanlibutan, inilaanan niya ang kanyang sarili para mamatay sa krus para sa atin. Dapat ganyan din tayo, mga kapatid. We must be selfless in serving God. We must be selfless in discipling others. We must be selfless in soul winning. We must be selfless in our worship. We must be a good example. We must be Christ-like. We must have Christ-like character. A family cry. And a forsaken cry. In Matthew 27:46, he cried, Father, Father, why hast thou forsaken me? Sa halip na tayo ang sisigaw nun, na tayo nasa impyerno, ang Panginoon ang kumatawa nun. Ama! Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marahil sa katawang laman, talagang nagdidiryo na ang Panginoon sa hirap na kanya naranasan dahil tunay na siya naghirap. Marahil ay kinamatay niya, naubusan ng dugo. Marahil ay suffocation, dahil nga hindi ka pwedeng makahinga kung hindi ka titiad na nasa krus. Marahil na pneumonia ka, marahil natuyuan ka, o kaya namatay ka sa ulcer dahil wala kang kain. Namatay ka sa uhaw, namatay ka sa pagod, patig, overpatig, cardiac arrest, ano man ay kinamatay, lahat ng yun ay pwedeng nangyari sa Panginoon. Pero ang tunay na nangyari, ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo maligtas. A forsaken cry. When Jesus became sin on that cross, He was forsaken by the Father. Habakkuk 1:13. We have learned that for the first time in all eternity, there was a loss of fellowship between the Father and the Son. The very first time. Before the foundation of the world, before the creation of angels and all mankind, may Trinity na nagfe-fellowship with each other. Basahin niyo ang Proverbs chapter 8. Merong nagpe-fellowship. Ang ka-fellowship ng God the Father ng kanyang kaluguran ay ang Panginoon. Yan ay kanyang patotoo. Kaya kahit walang anghel, kahit walang Ray Gorgon, kahit walang Brando Salvania, kahit walang NTBC, sapat ang kagalakan ng Panginoon sa kanyang sarili. Biyaya lamang na tayo nandito, mga kapatid. But because of God's love to the world, nagkaroon ng naputol ang communication at ang fellowship ng God the Father sa kanyang anak. Sapagkat itinuring ng God the Father na kasalanan ang anak niya. Hindi makasalanan. Kasalanan si Kristo. Kaya tinalikuran niya ito. Kung titingnan niyo po ang Isaiah chapter 15 and 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan. Kayo at ang inyong Diyos. Kaya ang Panginoon ay naging kasalanan. He became sin unto us in the sight of God the Father. At ititinalikuran ng Ama. At naputol ang kanilang magandang fellowship because of us. We may never forget, brethren. He was judged as sin on that cross. John 3:36 and Romans 6:23. For the wages of sin is death. A forgiving cry, a favoring cry, a family cry, a forsaken cry, and a fervent cry. Fervent means characterized by intense emotion, ardent love, an ardent lover, a fervent desire to change society, a fervent admirer. Yun po mga halimbawa. Fiery oratory, an impassioned appeal, a torrid love affair, fervent, masugid, mainit. A fervent cry emphasizes His humanity. The one who made all the water suffered thirst for you. Ang sabi ng Panginoon, I thirst. Nauuhaw ako. He did without physical water on that cross so that you might have a free drink on spiritual water. Nagtiis siya ng uhaw sa cross. Hindi siya uminom upang tayo po sa kanyang kamatay at pagkabuhay na magmuli, magkaroon ng spiritual na inumin ang ating kaligtasan. At dahil tayo ligtas, binigyan tayo ng spiritual na bantay, ang Holy Spirit. His thirst was far more than mere
physical. Higit pa sa atin pong pagkauhaw physical. Kung babasahin niyo ang Psalms 42, sabi ni David, kung paano humihingal ang usa sa mga batis, sa uhaw, ganun humihingal, ganun nauuhaw, ganun nananabik ang kaluluwa ko sa iyo, O Panginoon. Ang sabi ni David. He was forsaken by his Father so that we might be accepted in the Beloved. Ephesians 1:6. Amen? A fervent cry. And a finishing cry. Finishing cry. John chapter 19 verse 30, ang sabi niya, Tetelestai! It is finished! To bring to a close, to end, to finish. What was finished? Anong natapos? His sufferings. Sino pa? Satan. Sino pa? Sacrificial system in the Old Testament. Ano pa? Sin's power were all finished. Tetelestai! Nung ang Panginoon ay nasa Jerusalem, sumakay siya sa batang asno para magdala ng kapayapaan. Batang asno. At sinasakyan ng isang maamo na kordero. Isang maamo na ihahandog. Yun po ay ibig sabihin, lamb na offering sa Panginoon. Pero kapag ang isang girero ay nagpunta ng digmaan, ang sinasakyan niya ay hindi mula, hindi donkey, kabayong puti, at habang siya'y nagpapatakbo, Tetelestai! Tetelestai! It is finished! Nagtagumpay sa digmaan. At yung sigaw ng Panginoon, hindi niya sinabing, I am finished! No! Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay, hindi siya napatay. Kundi ang kanyang sigaw ay, It is finished! Mission accomplished, my Father. Wow! A finishing cry. Nung nagpapakonstruct tayo rito, sabi ko, malapit na, magpi-finishing na, kaunti na lang ang gastos. Mas malaki ang gastos ng finishing, kasamahan ng pundasyon. Iba ang finishing. Pero mga kapatid, sa misyon ng ating Panginoon Kristo, hindi basta-basta ang finishing. Ang kanyang finishing cry is His death on the cross. Kaya siya'y nag-resurrect, kaya siya'y bumangon sa mga patay, because of this word, Tetelestai. It is finished. Naganap na. Ginanap niya ang kanyang misyon mula sa God the Father, kaya naman na siya'y mamatay, ibinangon siya ng God the Father. Nung siya'y mamatay, ibinangon siya ng Holy Spirit. Nung siya'y namatay, binawi niya ang kanyang buhay sapagkat kusang loob niya itong ibinigay at may kapangyarihan siyang bumawi nito. Amen? Rightly dividing the word of truth, brethren. Dapat naiintindihan natin ang ating pananampalataya. Note that Jesus did not say, I am finished. This was the statement of a victor and not a victim. Hindi niya sinabing, I am finished. It is finished. Why? Because our Lord Jesus Christ, our Savior, is not a victim, but a victor. And another one, a farewell cry. Sigaw, hiyaw ng pamamaalam. For a time, the fellowship between the Father and the Son had been broken. Now it is restored fully. Ang sabi po dito, ang sigaw na ito, Father! Once again, di ba sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? At naputol ang kanilang fellowship. At ngayon, bago siya sumigaw, pagkatapos siyang sumigaw ng it is finished, na-restore ang kanilang fellowship sa huling wika niya. Ang sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. And he gave up the ghost. Muli na namang sila nag-fellowship ng God the Father. Why? Because he finished his mission. Hindi ka pwedeng makipag-fellowship hanggat hindi tapos ang mission mo. At yan yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. Jesus has suffered at the hands of cruel men. Now he recommits himself to the loving hands of his Father. The word commend was a banking term. It meant to deposit something of value. Heaven's greatest treasure is Jesus. He had been withdrawn and sent to earth to spend himself for lost sinners. Wow! Sarap mag-research, ano? Yung mga terminology hindi ko alam, natutuklasan ko rito.
Ang kayamanan ng langit ay si Kristo. Siya'y winidraw at siya'y ginastos para sa mga makasalanan taong kagaya ko at kagaya mo. Siya ang kasalanan ng langit. I'm sorry? Siya ang kayamanan sa langit. I'm sorry. Siya ang kayamanan ng langit. At siya'y diniposit sa lupa. Siya po'y winidraw upang gastusin, gugulin, at ubusin. Ang kanyang buhay ay ibinigay sa atin. He did so fully and upon completing history's greatest redemptive transaction, He redeposited Himself, now more valuable than ever. He redeposited Himself back into heaven's bank and in the Father's hand. Father, into Thy hands I commend my spirit. Kaya nga in Matthew chapter 28 verse 18, ang sabi rito, sabi sa verse 18, wala doon eh. Kaya huwag kayong magtataka. Sabi ng saksi at sabi ng manalista, binigay lang sa kanya ang kapangyarihan. Ang sabi dito sa verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given me unto me in heaven and in earth. Ay di tao lang kasi ibinigay lang sa kanya. Mga kapatid, ang sabi niya sa krus, Father, into Thy hands I commend my spirit. Nung nagsalita ang Panginoon sa Kristo dito sa Matthew 28, nag-resurrect na siya, ibinigay na sa kanya yung kapangyarihan ng langit at lupa. Kasi kanyang ipinagkatiwala sa Ama. In other words, ibinalik sa kanya yung talagang kanya. Dahil siya Diyos. Amen? At hindi siya pwedeng magtiwala sa tao, sa anghel. Sa God the Father lamang niya ipinagkatiwala dahil yun lamang ang kanyang kapantay. He is equal with the Father. Wow! Notice that it was Jesus Himself that gave up the ghost. No man killed Him. He laid down His life freely for you and me. Hindi po siya napatay. Siya po'y nagbigay ng kanyang buhay. And the last thing is, may we never forget the cause. Huwag natin kalimutan ang dahilan, ang halaga. The cause of our condition. Our condition on this earth, everyone in this world deserves to go to hell. Kaya nga, wonderful grace of Jesus. Sino ka man sa gabing ito, ano man ang kalagayan mo sa buhay, you deserve hell. You and I. We are all sinners, and we are already judged and doomed. And Jesus came to deliver us from that condition. We may never forget the cause of our condition. And also, we may never forget the cause of His compassion. Why did He do what He did on that cross? Because of His compassion to each and every one of us. Bakit niya ginawa ang kanyang ginawang pagbibigay ng buhay sa krus? Because of His compassion to each and every one of us. And His mission can be summed up in one word, love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He did what He did because He loves you and me. May we never forget, the fact is, we never will, if you go to heaven. His presence will remind you. But if you go to hell, regret will haunt or visit you for eternity. Regardless of what you do with Jesus tonight, you will never forget what He did for you on that cross of Calvary. Ladies and gentlemen, brethren, may we never forget.